Hello mga mare! At hindi nga ako busy ngayon kaya naman makakapag-voice over ang mare nyo. At syempre, for today's ulam seri nga ay masipag si Alilin kaya naman siya na ang nagbunot at siya na rin ang nagkayod. Pero naknang shoota, pati yung kamay niya kinayod na rin. Nakukulangan pa ata sa nyug na kanyang kinakayod. At habang nagkakayod nga si Alilin ay nagsimula naman akong linisin itong mga dede ni Aksor. Dahil maliit nga itong kusina ni Alilin kaya naman pag magluluto ako ay ayoko nga nang may manghugasin. At syempre, pagkatapos kong hugasan ang lahat ng mga dede ay in-steam ko na nga din ito dun sa kanyang steamer para naman makasiguro na talagang malinis yung mga dede at wala ng bakterya. At syempre pagkatapos ay inimpisan ko na nga ding baltan itong kalabasa na napakahirap balatan. At isa nga talaga ito sa mga gulay na napakahirap balatan dahil napakatigas. Tapos ayan, inuhugasan na ni Alilin yung kanyang kamay na nakayod. At bali, ginamitan ko nga pala ng peeler itong pagbabalat ko ng kalabasa pero parang yung peeler ang mababaltan. Kaya naman tinigil ko na at baka makabili pa ako ng bago. Pero laban nga dyan si Ali dahil nga nakikita niya nga na nahihirapan ako sa pagbabalat kaya kahit masakit ang kamay niya ay tinulungan niya akong magbalat. Bali, giniyat-gayat ko nga lang pala yan ng ganyang kalalaki dahil nga gagataan natin yan. At syempre pagkatapos ay hinugasan ko lang ng mabuti ang mga yan at inilagay sa isang lalagyan. At opo, hindi yun lalagyan, takip ng kaldero yun. At syempre pagkatapos ay hinugasan ko na nga din itong panahog natin ng mga alimasa. At for the fresh pa nga itong ating mga panahog dahil mga buhay pa. At dahil nga buhay pa itong mga alimasa na ilalahok natin ay ginamitan ko ng mindset kaya naman ang pinanghugas ko dito ay to. At baka nga pagpiyestahan yung kamay ko kung yung kamay ko ang aking gagamitin. At baka imbis na ako ang kumain sa kanila ay ako ang kainin nila. At syempre pagkatapos uli ay ito namang mga suso ang aking hinugasan. Ito nga ay ilalahok din natin dito sa ating ginataang kalabasa. At pagkatapos ay ito namang mga ricado ang aking isa-isang pinagbabaltan. Bali gumamit nga lang pala ako dyan ng isang malaking sibuyas at 3 piraso ng bawang. At syempre hindi natin pwedeng kalimutan yung luya. Kaya naman nagayat lang din ako dyan ng isang ganon. At pagkatapos ay piniga ko na nga din itong mga nyug na kinayod ni Alilin. At syempre naglagay nga din pala ako dyan ng mga pampalasa kagaya ng paminta, magic sarap, asin at saka nga ng betsin. At bali sinalang ko na nga yan sa apoy at tinakpan at hinayaang kumulo. At nung time na kumulo na ito ay hinalo ko lang ito ng bahagya at isinunod ko na ding ilagay itong ating kakang gata. O kung tawagin nga dito sa Quezon ay yung unang gata. At syempre pagkatapos ay naglagay nga din pala ako ng kaunting patis dahil medyo nakukulangan pa ako sa alat. At bali hinayaan ko lang sa apoy hanggang sa kumulo ng ganito. At kung mapapansin nyo nga ay napakarami niyang sabaw at sadyang sinadya ko nga talaga yan. Dahil nung unang nagluto nga ako ng ganito ay kumati nga yung sabaw. At dahil na nga rin first time kaya hindi ko pa nga masyado kabisado ang pagluluto ng ganito. At sadyang kumakati pala talaga gawa nga nung kalabasa. Dahil habang tumatagal ay umayapot pala ang sabaw nito dahil sa kalabasa. Kaya naman dahil dun ay natuto ako sa aking pagkakamali kaya naman na perfect ko itong paborito ni Alilin at paborito ko na din ngayon. Dahil nga dito lang ako nakatikim nitong maitim na suso na ito ay napakasarap palang supsupin. At syempre, para malaman ko nga naluto na itong suso, ay syempre titikman natin. At dahil nga patay gutom tayo, ay hindi nga natin muna ito pinalamig. Kaya naman for the paso ang person. Pero kahit napaso, ay napasayaw rin naman sa sarap. At nang matapos nga akong magluto, ay kumain na nga agad itong si Sainer dahil nga siya ay nagugutom na raw. At syempre, sumunod na din kaming kumain dahil nga kami ay nagugutom na din. At talagang napakasarap nga ng pagkakadali ko dito at talagang masasabi kong perfect yung pagkakaluto ko nito. At dahil dyan, pakinggan nyo ang pagsupsup ni Ali sa suso. O diba, tunog pa lang, masarap na. Kaya kain tayo mga mare!